Magandang gabi po sa inyong lahat, aking giliw na mga kahaswang. Ngayon po ay matutunghayan natin ang karugtong na kwento sa naganap kagabi sa paglalakbay at pakikipagsapalaran ng ating mga bidang antingero. Kung inyo pong matatandaan, puno ng kalituhan, panlilinlang at mga pandaraya at panggagamit ang nangyaring episode natin kagabi kung saan kamuntikan ng mabiktima itong pangkat nila Fred ng isang mapagpanggap na nilalang na nagawang gayahin ang anyo nitong si Zen. Mabuti na lamang ay tiyempong nagawang makabalik nitong binata bago pang magawa nitong nilalang ang kanilang pinapakay. Kaugnay nito ay nagawa na ring malaman ng pangkat ang lihim nitong si Bellatrix, kung saan napag-alaman nila na ito ay nagmula pa pala sa mga tagasunod at mga pinagkakatiwalaang nilalang ng sinaunang maalamat na haring si Zed. Umusbong ang usapin tungkol sa pagkabuhay nito dahil na rin sa mutyang naroon sa loob ng hardin, ang mutya ng tupong-tupong. Di umano, ito ay ang mismong puso ng nasirang hari. Dito ay nalantad sa kanila ang isang mahatan, tagapangalaga, tagapagbantay, at ayon pa dito ay katwang ng haring si Zed sa mga naganap na labanan kung saan nagawa nilang mapagtagumpayan na mapanatili ang kapayapaan sa kanilang henerasyon. Ngunit hindi maiiwasan na kung merong mga kagaya nilang sumusunod at tinutubad ang kahilingan ng haring si Zed na panatilihin na lamang siyang nakahimlay at nananahimik, may isang pangkat pa din, isang kulto na tila bang naniniwala at umaasa na muli nilang magagawang buhayin ang nasirang hari. Ito ay sa kagustuhan nila. Ito ay sa kagustuhan nila na muling magamit ang kapangyarihan ng haring ito para sa kanilang mga personal na layunin at kagustuhan. Pinangungunahan ang kultong ito ng isang misteryosang babae na hindi pang nagawang makita ni Zen ang pagmumukha. Sa kasalukuyan kasama nila ang mahatan upang magabayan sila kung papaano nilang makukuha ang mutya. Hindi upang magamit ito, kundi upang sirain. Mga kahaswang, huwag kaligtaan ang pagpindot ng like button. Mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at mag-iwan ng komento sa ating kwento. Nang sa gayon ay malaman ko po ang inyong mga saloobin tungkol sa ating istorya. Dumako na po tayo sa ating kabanata. Ayos ah! Hindi ko akalain, meron din palang mababait na mahatan. Alam mo, ang akala namin sa mga kagaya nyo talagang masasama. Kagaya na lamang nung hindi namin nakilalang mahatan na nakilala nitong si Paring Zen nung naroon kami sa panahon ni Haring Zed. Alam mo ba, pumunta doon para pigilan yung pagpaslang ni Paring Zen sa mga anghel. Hindi nga namin alam kung bakit niya pang pinigilan yun. Basta kulay blue yung lalaking yun. Kilala mo ba siya? Oo nga naman, naaalala ko pa nga yun. Halos matapos na nga nila Among Zen at saka ni Paring Fred yung mga kalabang anghel. Kaya lang, ang nangyari, nakialam yung mahatan. Kaya wala nang nagawa si Paring Zen, si Among Zen, kundi ang pagbigyan yung kahilingan ng mahatan na yon na itigil yung pakikipaglaban. Kaya lang hindi namang tumupad yung mga anghel. Sumugod pa rin sa amin. Sinubukan pa rin kaming tapusin. Ayun tuloy, sila yung namatay. Tika lang, kung ikaw mahatan, nakita mo na ba kami doon sa panahon ni Haring Zed? Nanggaling kaya kami doon. Sikat nga kami. Di ba, Palingkulas? Oo, dapat nakita mo kami doon. Alam mo ba, pinag-uusapan kami sa lahat ng sulok ng daigdig doon. At saka ang dami naming nagawang pagtulong sa kaharian ni Haring Zed. Nandun pa nga kami at nag-aral doon sa akademya. Ipagpaumanhin niyo subalit, oo at mahatan ako. Ngunit napakalawak ng dimensyon ng mahatan. Hindi kami, lahat-lahat, may interes sa mga nasa ibabang bahagi. Kagaya ko na lamang. Sa kapanahunan kung saan nabuhay itong haring si Zed, bago ang aming pagkakakilala sa isa't isa,
Hindi ko pang naririnig ang tungkol sa mga tao. Yun ay sa kadahilan ng abala ako sa paglinang sa aking karunungan. Bukod pa doon, wala namang interesanting bagay ang nasa kaharian ng mga tao. Kaya hindi nararapat pag-aksayan ng oras. Kaya nga lang, nang panahong isugo ako upang magtungo sa mababang uri ng mga nilalang, sa mababang bahagi ng daigdig, doon kong nakilala ang Haring si Zed at nakita ang gawin ng kanilang pamumuhay. Dahil sa haring yun, kaya nag-iba ang pananaw ko sa mga tao. Dahil sa Haring si Zed, ay ginusto ko din ang magkaroon ng mapayapang daigdig sa mababang uri ng mga nilikha. Ngunit wala akong narinig tungkol sa mga kagaya nyo. Hindi kayong naikwento sa akin ng haring iyon. Kaya pasensya na kayo. Wala akong nalalaman tungkol sa inyo. Ngunit sa panahong ito, inalam ko ang mga bagay na may kinalaman sa mga ugnayang maaaring maging dahilan ng pagkabuhay na muli nitong si Zed. At dito nga ay nakita ko ang binatang yan. Tila bang replika ng kapangyarihan ng hari. Parehong-pareho ang kanilang dating. Sa kabila ng katotohanan na madilim ang aura at ang enerhiya na nakapalibot dito kay Zen, ngunit ang kanilang presensya ay hindi nagkakalayo. Teka nga lang, hindi ba maraming apoy ang si Haring Zed? Sigurado ako maraming chicks yan eh. Hindi ba silang pwedeng magbukas nung sinasabi mong pinagkakalagyan ng tupong-tupong? At para sila na ang gumawa ng sinasabi mong dapat gawin? Bakit kami pa? May punto ang iyong katanungan, subalit ang mutya ng tupong-tupong na siyang puso ng nasirang hari ay mahahawakan lamang ng mas mataas sa kanya. Ang uri ng kapangyarihan at dugo o kapantay niya sa makatuwid, kapatid o magulang. Ngunit ang mga nilalang na nagmula sa kanyang lahi pababa ay walang kakayahan upang gawin ito. Kahit anuman ang subok nila, mula sa mga anak hanggang sa kaapu-apuhan, hanggang sa panahong ito, hindi nilang magagawang hawakan ang mutyang nagmula sa puso ng hari. Ibig sabihin, kahit itong si Belat, hindi magagawang hawakan yun? Teka nga Belat, ikaw ba kamag-anakan ka pa ng Haring Zed o tauhan ka? Isa ka ba sa mga nagmula dun sa mga alalay nila? Yung mga kaliwat kanang kamay nung hari? Alam mo, ang dami-dami nila dun eh. May mga baron-baron pa nga yun. Tama ba ako dun, paring Jimeno? At saka, alam mo, meron pa kaming naging kaibigan dun eh. Nung nanggaling kami sa panahong yun. Si paring Lucio. Kamusta na kaya si paring Bosyong dun? Ano kayang nangyari sa kanya? Parang hindi ko alam kung meron siyang nagawang makasaysayang bagay bago siyang naglaho. Sana naging masaya yung buhay nila ni Tasha. Di ba paring Jimeno? Aba, bakit ako ang tinatanong mo tungkol dyan? Anong kinalaman ko dyan? Ay, maang-maangan pa to the max. Alam naman nating dalawa na una mong naging gusto yung si Tasha. Kaya lang kinailangan nating iwanan doon dahil siya yung namamahala sa mga aswang. Aminin mo, na broken hearted ka sa kanya, di ba? Hinahanap-hanap mo pa nga siya eh. No offense men, bebebeng, pero siya yung number 1. Di ba paring Jimeno? Paring Jimeno? Asan na yun? Andun sa likuran at idadamay mo na naman sa iyong kalokohan. Tila yata hindi ka pang nadala dyan sa sinapit ng pagmumukha mo. Medyo magapa. Ari, huwag mo nga dinudutot yan, Ninang. Mukhang kakaiba palang kapangyarihan ng mga kamay nitong si Beng at nagawang pamagain ang pagmumukha mo, Kulas. Ay, huwag mo nang ipaalala sa akin yan at na-hurts lang ang feelings ko. Ano mo ba yung pakiramdam na parang nandyan na yung pinakamatindi mong kalaban na nakatitig sa likuran mo? Tapos parang gininaw ka mula ulo hanggang paa. Tapos parang nagtayo yung mga balahibo mo. Ganun yung naramdaman ko nung tinitigan ako ni Bebe Beng. Tapos bigla ako sinugod.
Parang na-paralyze na lang yung katawan ko tapos na-realize ko namamagana yung mukha ko. Teka nga, Bellatrix, hindi mo sinasagot yung katanungan ko. Kamag-anak mo ba si Haring Zed? Kasi kung magkakayon, edi pinsan mo tong si Paring Zen. Ang totoo niyan, direktang ninuno ko ang isa sa kanyang mga apo. Direct descendant ako ng babaeng nagngangalang Valeriana. Sa pagkakaalam ko, sa kanya nagmula ang aming angkan. Ang babaeng si Valeriana, pinuno ng mga general ng hukbo ng mandirigma ng Haring si Zed. Ang sabi sa akin ng lola ko, matapang at napakagandang babae daw ni Valeriana. Kaya naman siya ang iniidolo ko. Wow! Apo ka pala ni Valeriana. Oh, mabuti pa, mag-bless ka na dito kay daddy mong hilaw. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo bang alam? Failed love story yung kwento nitong si Paring Jimeno at saka ng Lola Valeriana mo. Patay na patay ang si Valeriana dito kay Baby Jimeno. Paring Meno, halika dito. Alam mo ba? Oh, narinig kita, wag mo nang etoloy. Nagbabaga na yung mga mata ng isa dito. Baka naman madamay tayong dalawa at pareho tayong masaktan. Hindi. Kinikwento ko lang Bibibing, alam mo ba? Kaabo-apuan to ni Valeriana. Yung true love nitong si Paring Jimeno. Yung bago ka pang pumasok sa picture ng love story ni Paring Jimeno. Yung patay na patay sa kanya. Kung gayon, kaya naman pala parang pamilyar sa akin ang mukha mo at ang aura mo. Nagmula ka pala kay Valeriana. Bakit? Kilala niyo ba ang aming ninuno? Kilalang kilala. Nakasama namin siya sa mga pakikipaglaban. Isa siyang magiting, matapang, at nakamamanghang babae. Sayang nga lang at maiksi lamang ang panahon ng aming pagsasama at dahil sa labis ang kaguluhan ng mga panahong iyon sa kaharian ni Haring Zed at kinailangan namin ng bumalik dito pero alam mo, humahanga ako dyan kay Valeriana. Teka nga, ibig sabihin ba may kapangyarihan ka din sa apoy? At saka, bakit ang sabi ni Tatang na kasama mo sa tribo, wala ka daw karunungan sa pakikipaglaban? Yung ninuno mong si Valeriana, masyadong Amazona yun. Kahit nga kami, malakbugbugin nun Kahit nga yung si Paring Jimeno, walang laban doon. Teka nga, what if sumapi pala sa'yo yung kaluluwa at memorya ni Valeriana, kaya patay na patay ka kay Paring Jimeno kasi nasa katauhan mo si Valeriana? Paktay ka, Dudong. Yari ka dyan, Paring Jimeno. Anong gagawin mo? Kaya naman pala Sounds family yung pag-uugali niya at saka pagka-demanding. Lahi pala siya ng babaeng yun. Oh my, yari tayo. Parang bumabalik yung mga bangungot ko sa buhay ko. Huwag mo namang sabihin yan, Paring Kulas. Tsaka, Bilat. Di ba, hindi mo naman talaga akong gusto. Ginawa mo lang naman yun para sa mission mo. Para sa inutos ng mahatan na yan, di ba? Hindi mo naman talaga akong gusto Di ba, Bibibing? Ano ka ba? Anong hindi gusto? Magkaiba yung mission ko at magkaiba yung pagkagusto ko sa'yo. Seryoso ako nang sabihin kung napapanaginipan kita. Ilang beses na kitang nakita sa aking mga panaginip at palaging inililigtas mo ako. Kaya nahulog na ang loob ko sa'yo. Kahit na sa panaginip, gusto na kitang pakasalan. Kaya wag mong iniiba ang usapan. Hindi magbabago ang kagustuhan kong maging asawa ka. Paktay tayo yan, Paring Jimeno. Hopeless. Mukhang hindi natin matitinag yung babaeng yan. Disididong-disidido sa'yo. May dugo pa naman ni Valeriana. Alam mo naman kung anong dugo ng dragon na yun. Nakikiramay ako sa'yo. Happy condolence, Paring Jimeno. Enjoy. You deserve it. Paring Kulas naman, parang sinabi mo naman sa akin na papabayaan mo na ako. Ang sabi mo magkaibigan tayo. What does our friends are for? Teka nga. Maiba ako. Huwag kang mag-alala, Paring Jimeno. Dahil sabi nga ni Haring Zed, lahat ng bagay ay nakasulat na. Gagawin na lang natin. Dadaanan na lang natin ang tinatahak nating landas. Kaya naman huwag ka na mag-worry masyado. Huwag mo nang problemahin yung kasalukuyan mong sitwasyon. Kasi para na yun sa Jimeno ng hinaharap. Ang mahalaga ngayon, i-enjoy natin kung anong nagaganap dito. Teka nga, Paring Mahatan.
Hindi ba makapangyarihan ka? Bakit hindi mo na lang kaming tulungang makalabas dito ng direkta sa 4 Krono Ikarcel para naman makabalik na kami sa mga kaibigan namin? Hindi mo bang alam, nakakulong tayo sa 4 Krono? Kaya kahit anong gawin ng mga kalaban natin dito, yung mga kulto-kulto na yan, hindi rin silang makakalis. Nagkakamali kayo dahil ang lugar na ito, ang hardin na ito, ay hindi namang konektado sa pisikal na daigdig. Kaya naman ang ibig sabihin, kaya itong buksan sa anumang dako ng mga may kontrol dito. Hindi kami, tagapagbantay lamang kami, at lalong hindi ang babaeng ito. Bagkus ang mga bathalang may likha sa Hortus Benedictus. Sabi na nga ba, bathala na naman. Sila na naman ang salarin dito. Mukhang pati yung pagkakakulong natin sa 4 Krono, kadahilanan din ang mga kalukuhan ng mga bathala na yan. Alam mo, pag nakita ko yan, kukunyatan ko yan. Teka nga, hindi ba? Ang sabi sa amin ni Sir Ed, hindi lang si Kristo nang namamahala sa daigdig na ito. Alam mo ba yon? Tungkol sa mga usaping yan ay hindi nyo kong maasahang sumagot dahil lampas na yan sa aking tungkulin at kaalaman. Ang mga bagay na ukol sa mga bathala ay para sa mga bathala lamang at hindi naming pinakikialaman. Hindi kaming nanghihimasok sa kanilang mga gawain at mga intensyon sa mundong ito. Useless. Teka nga, saan mo ba kaming dadalhin? Upang magsanay kayo. Teka, akala ko ba tutungo tayo dun sa mga kulto na yon para kalabanin yung babaeng walang muka? Bakit tayo magsasanay? Dahil sa kasalukuyan yung katayuan, hindi nyo magagawang talunin mas kinaangka ng kamay lamang ng babaeng yun. Maaring may pag-asa itong si Zen at Fred, ngunit anong gagawin nyo? Magiging pabigat sa kanila. Kaya naman mas mainam ang magsanay kayo. Dahil bibihira lamang at mahirap makuha ang oportunidad upang pasukin ang kanilang teritoryo. Mahigpit nilang binabantayan ang mutya ng tupong-tupong hanggang sa dumating ang isang uri ng nilalang sa kanilang panig na may kakayahang mahawakan ang tupong-tupong. Ito ang nagiging kadahilanan upang hindi naming mapagtagumpayan ang patuloy na ginagawa naming pagtitiyak na hinding mabubuhay ang sinaunang hari. Ngunit hindi maglalaon kung hindi niyong mapagtatagumpayang makuha ang mutya ng tupong-tupong. Natitiyak namin magtatagumpay ang kanilang panig. Mawalang galang na pero maaari ba naming malaman kung ano ang pinaplano nyo? Kayo na rin ang nagsabi, mahigpit ang seguridad na inilalagay nila upang hindi itong malapitan. Maliban pa doon, nakatitiyak ako. Ang babaeng nakita ko na tila bang namumuno sa kanila ay isang makapangyarihang nilalang at hindi basta-basta. Tama ka. Kinakailangang matiyak namin ang kalakasan namin bago sumugod doon. Dahil naramdaman ko ang intensyon niya na tapusin ako nang subukan niya akong sugurin. Kaya naman, paano kami makatitiyak na pagtulong talaga ang balak nyo? Paano naming malalaman na ang inyong layunin ang dapat na gawin at hindi ang nasa kabila? Isa pa, nakikilala mo ba ang babaeng yun? Alam mo ba ang kanyang pagkakakilanlan at katauhan? Parang pakiramdam ko pamilyar na pamilyar siya sa akin. Tila yata parang naramdaman ko na kung saan ang kanyang presensya, ang kanyang aura. Tahimik itong Mahatan. Hindi sa ayaw niyang sagutin ang katanungan nitong si Zen, subalit tila bang komplikado ang sitwasyon. Para bang may iba, may impormasyon na ayaw niyang sa pagkakataong iyon ay isiwalat at ipaalam sa mga kasamahan niyang antingero. Para bang may iniingatan ito
para bang may iniiwasan pa. Inire-reserba para sa mga susunod pang kaganapan. Ang mga bagay na tungkol doon ay hindi nyo na dapat munang alalahanin pa sa ngayon. Bagkus, ituon nyo ang inyong isipan sa kung paano kayong lalakas. Sa pagsasanay na ibibigay ko sa inyo, asahan nyong hindi itong magiging madali. Asahan nyong hindi itong kagaya ng mga pagsasanay nyo. Nakatitiyak ang kaligtasan. Dahil ang pagsasanay na gagawin nyo ay maaaring maging sanhi ng inyong kamatayan. Ngunit syempre, wala kayong ibang pagpipilian kundi ang gawin ito. Hindi kayong makakalabas sa hardin na ito nang hindi nyong nakukuha ang mutya ng tupong-tupong. Ang ibig mong sabihin, hino-hostage mo kami dito? Hindi itong mga ari. I demand a lawyer. Kailangan i-demanda ka namin. Illegal detention kaya itong ginagawa mo. Baka walan mo na kami. Kung hindi, masasaktan ka sa akin. Kahit namang gustuhin ko yun, sa mga sandaling pumasok kayo sa harding ito, ang ritual na ginawa nitong si Bellatrix ay isang ritual ng pagsiselyo na ang tanging kaparaanan upang magawa niyong makaalis ay ang pagkuha sa mutya. What? Naisahan tayo? Bilat? How dare you? Bakit ginawa mo kaming linlangin? Tapos ngayon, hindi pa kaming makakalabas dito at obligates pa kami na makuha yung mutya ng tupong-tupong ni Paring Haring Zed? What? Hindi itong maaari. Maraming nakaasa sa amin sa labas. Pasensya na kayo pero ito ang dapat na gawin. Ito ang nararapat na gawin. Bukod pa doon, sa tingin niyo ba kapag nabuhay nila ang Haring si Zed, magiging payapa pa ang mundo nyo? Ang mundo natin? Ang digdig na ginagalawan natin? At ang panahon kung saan tayong naroroon? Siguro naman alam nyo na ang kasagutan dyan. Madaragdagan lamang ang suliran ninyo. Madaragdagan lamang ang banta sa mga namumuhay sa mundo sa labas kapag nagawang bumangon muli ng sinaunang hari. Mismong si Haring Zed na ang nagtagubilin at nag-iwan ng isang libreta kung saan nakasaad doon ang mga maaring maganap kapag nabuhay siya. Ang pagkabuhay ng mga nilalang na nagawa niya ng tapusin dati. Ang pagkabuhay ng mga halimaw na dapat ay hindi nang makita pa sa ibabaw ng kalupaan. Kasabay niyang mabubuhay ang mga ito. 10 ng lahat ng mga pinakamasasamang nilalang na siya mismo ang tumapos na mga kamay niya ang nagwakas ng buhay. Sa kanyang pagbangon, lahat ng mga ito babangon din. At sa tingin niyo ba, may lugar pang payapa at tahimik sa mundo sa labas kapag nangyari yun? O na, ang dami mo namang sinabi. Nangungonsensya ka pa. Parang lumalabas tuloy. Kasalanan pa namin kapag nabuhay si Paring Haring Zed ah. Ang sama-sama mo naman, Bilat. Hindi namin tong makakalimutan. Tandaan mo to. Oo nga, habang ako'y nababuhay, hindi kong magkakalimutan na niloko mo kami. Nilinlang mo kami. You trick us. Tama na yan. Siguro naman mauunawaan nyo ang sitwasyon nitong si Bellatrix. Maski ako, aminadong disappointed ako sa mga nangyari at pinagkatiwalaan natin siya. Subalit kung titingnan ninyo, kung susuy-suyin nyo ang mga kadahilanan nito, mauunawaan nyo. Malaking problema na para sa atin ang mga espesyal na uri ng tao na matagal masupil, lalong-lalo na kung mismong ang pinakapuno nito ang makakaharap natin. Ngunit naisip nyo ba? Ano at sino-sino mga kahindik-hindik na nilalang ang maaaring bumangon kasabay ng pagpukaw sa Haring si Zed? Isipin nyo na lamang ito. Isaalang-alang nyo kung gaanong kasalimuot ang mundo kapag nagkataon. Ang masasabi ko lamang dito, base sa aking mga obserbasyon, wala tayong no choice. Kailangan nating makuha ang mutya ng tupong-tupong. At alam naman natin, walang ibang may kakayahang kunin ito. Maliban kay Zen, direktang kadugo ng Haring si Zed, kapatid sa kanyang ama,
Kaya naman iminumungkahi ko. Oportunidad na rin natin ito upang matuto mula sa karunungan ng isang mahatan. Kaya bakit hindi na lamang natin itong samantalahin? Nang sa gayon, kapag nagawa nating makatakas, makalabas dito sa 4 Krono Ikarsel, ibang-iba na ang ating antas ng kakayahan. Kayang-kaya na natin ang harapin anumang uri ng espesyal na uri ng tao nang walang pangamba. Ngunit, Amang, kagaya nga ng sinabi ng mga kasamahan ko, ano ang katiyakan na magiging maayos ang pagsasanay na ito? Alam kong ipinagpaunan mo na maaring ito ang maging sanhi ng aming kamatayan. Ngunit ano ang garantiya na maaari natin itong maiwasan? Iyong pakatandaan, ang isang mahatan ay iba sa isang mortal na tao. Kung maaring ang mga bagay na madali para sa inyo at hindi gaanong mahalaga, maaring magdulot ng kamatayan sa amin. Huwag kayong mag-alala. Dahil nakadisenyo para sa mga antingero ang pagsasanay na gagawin nyo. Maliban pa doon, hindi ko namang obligasyon ang tiyakin na mamubuhay kayo. Dahil ang matira dito ay siyang matibay. Kung sino ang mananatili pagkatapos ng pagsasanay, nangangahulugan lamang ito na sila ang karapat-dapat upang harapin ang mga taga-kulto. Paring Fred, ayos ka ng batang tahimik mo dyan. Ano bang iniisip mo? Iniisip ko mga sinabi niya. May punto ang mahatan. Kailangan nating lumakas. Hindi kong makakaligtaan ang mga sandali na nakaharap ko si Nixa, ang bathala. Para akong batang paslit na naroroong pinaglalaroan ng bathalang iyon at ayoko nang maranasan pa itong muli. Dati tiyak kong makakaharap kong muli ang bathalang yun. Kaya naman, sa abot ng aking makakaya, sa lahat ng kaparaan ng maaari nating gawin upang lumakas ako, nakahanda akong gawin ito. Maging kapalit man ito ay ang aking kaligtasan. Ganon din ako. Napapansin ko na limitado na ang maaari kong magawang pagsasanay sa loob ng kagubatan nang hindi ako pumapasok dito sa hardin. Kung may pagsasanay na inihanda ang mahatan na to para sa atin, siguro ay magagawa kong mas palakasin pa ang aking kakayahan. Siguro ay magagawa kong subukan pa ang ilan sa mga katangian na nadiskubre ko mula sa aking mga gabay. Di kung gayon, majority pala. Ikaw ba, Bebebeng? Aba natural kung nasaan itong si Jimeno, nandun ako. Ako, susuportahan ko lamang ang kagustuhan ni Zen. Kung ibig niyang ipagpatuloy ang pagsasanay dito sa loob ng hardin, sa pangangasiwa ng isang mahatan, makasuporta ako. Kailangan nating palakasin ang ating mga puwersa. May mga kalaban pa tayong hindi nating tukoy, kagaya na lamang ng itim na nilikha na nagawang gayahin ng katauhan itong si Zen. Maski ako, hindi ko itong nagawang maramdaman, kaya naman gusto kong mas mapalakas pa ang aking kapangyarihan nang sa gayon, sa susunod ay hindi na tayong magawa pang malinlang nito. Masyadong delikado ito para sa atin. Kung gugustuhin niya, nagawa niya na tayong paslangin lahat. Kaya naman, ayoko nang maulit pa ito. Halos lahat iyon ang kagustuhan. Ang tanggapin ng pagsasanay na iniaalok nitong mahatan. Bagamat wala silang ideya kung anong uri ba ito ng pagsasanay na maaaring magdulot ng kanilang kamatayan, tama itong sila Valentina. Tama si Fred. Papalakas ng papalakas ang mga kalaban at nilikhang nakakaharap nila. At hindi maaaring manatili sila sa kung ano ang alam nilang kasanayan sa pagpapalakas. Kailangan nila ng panibagong kaalaman. Kailangan nila ng panibagong kaparaanan upang magsanay at magpalakas at mas lalo pang magamit sa kasagaran ang kanilang mga kapangyarihan. Sugal kung may tuturing dahil sa walang katiyakan kung nagsasabi ba ng pawang katotohanan o purong katotohanan ng mahatan. O maaari kayang may mga nakalihim pa ito, mga layunin na inihahanda niya, inilalatag, iniaabang sa tamang panahon. Kailangan nilang maging maingat. Batid ni Zen na hindi maaring pagkatiwalaan ng lubusan ng mahatan.
Kagaya na rin ng sinabi ng lalaking kausap nila, ang lalaking naligaw, ang lalaking kinuha ng hardin. Ang mga mahatan ay isang matinding kalaban. Maging ang mga espiritual na nilalang na kaibigan nitong si Sir Ed, ganun din ang sinabi. Huwag pagkatiwalaan ang mga mahatan. Palaging mag-iingat at bantayan ang likuran. Ngunit kahit pang ituring itong sugal, kailangan nilang sumuong alang-alang sa kanilang kalakasan. Hindi na nga napigilan pa ang pagsasanay nila. Mabilis na nagumpisa ang bawat araw hanggang sa namalaya nila. 3 buwan na ang nakakaraan nang una nilang makilala ang mahatan na magpasa hanggang sa panahong iyon. Hindi pa nilang alam ang katawagan. Tunay ngang epektibo ang mga pagsasanay na ibinigay nito sa pangkat nila Zen. Totoo, bawat pagsasanay, bawat pagsubok, para bang nakalagay sa bingit ng kamatayan ng kanilang mga buhay. Individual ang pagsasanay na isinagawa. May kakayahan ang mahatan na ito upang hatiin ang kanyang katawan o ang kanyang presensya upang masanay ang bawat isa sa mga antingero ng personal. Wow! Akala ko hindi na matatapos ang pagsasanay na ito. Graduate na pala tayo. Oy, paring mahatan. Ano ba bang susunod na gagawin namin dito? Sa tingin mo ba nakahanda na kami? Alam nyo, binabati ko kayo sa pagtatagumpay nyo at nalampasan nyo ang pagsubok. Tunay nga, tama ang aking mga inaasahan mula sa inyo. Malalakas kayo. Kayo ang nararapat na humarap sa kultong iyon. At tanggapin nyo ito. Wow! Ano yan, Kinde? Yan ay simbolo ng inyong pagtatapos. Hanggat taglay nyo yan, anumang uri ng mahatan ang makaharap nyo, kikilalanin kayo bilang aking mga estudyante. Kikilalanin kayo bilang aking disipulo. Kaya naman, ikarangal nyo. Subalit, bago ang lahat, bago tayong magtapos dito at maghiwalay ng landas, may ibig akong ipaalam sa inyo tungkol sa makakaharap nyo. Ayan na, eto na yung exciting part. Matagal ko na talagang gustong itanong kung sino ba yung mga makakalaban natin at bakit labis naman yung paghahandang ginagawa natin para lamang sa isang kulto. Gaano ba talaga silang kalakas? Ang tamang tanong saan nagmula ang kanilang lakas? Ang kultong ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng nilalang na may kakayahang espiritual at pisikal. Mga kapangyarihan na hindi niyong basta-bastang makikita sa maraming nagdaang kasaysayan. Sila ay mga tinipong nilikha na nagmana ng kapangyarihan, nagmana ng sumpa ng mga nakalaban ng Haring si Zed. Ang kanilang layunin sa muling pagbuhay sa hari ay ang mabuhay ang kanilang mga ninuno. Ngunit may isang nilalang sa kanila ang dapat napakaingatan at iwasan nyo. Ito ba yung babaeng tinutukoy ko? Ang babaeng nakabelo? Tama kayo. Tama ka, binata. Ang babaeng nakabelo ang pinakamalakas sa lahat ng naroroon sa kulto. Ito ay sa kadahilanan na kung si Bellatrix ay nagmula sa angkang pinagmulan ni Valeriana, ang babaeng nakita mo na pinuno ng kulto ay direktang tagapagmana ni Janelle. What? Yung sisterette ni Valeriana? Yung mahinhin? Yung parang lampan na laging nakabuntot kay paring Zen? Yung parang lintang makakapit kay paring Zen? Yung Janelle na yon? Yan ba yon? Ang nakita mo, binata, ay ang pinakamakapangyarihan sa kanyang angkan. Maring sabihin natin, reinkarnasyon ng kanyang ninunong si Janelle ang nakaharap mo. Labis ng kanyang kapangyarihan,
labis ang kalakasan. Kung hindi kayong nagsanay dito, hindi mo magagawang sabayan ang kanyang kapangyarihan. Pero bakit naman naging kalaban yun si Janelle? Mabait yun. Ang masama nga si Valeriana, dragon, tapos palagi akong pinapautos-utusan lang. Si Janelle parang hindi makabasag pinggan. Paano siyang naging kalaban? Dahil naniniwala si Janelle na ang muling pagbuhay sa ninuno namin, ang muling pagbuhay sa Haring si Zed, ang tamang gawin upang magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito. Hindi siyang nakikinig sa mga tagubilin ng hari. Maging ako, ibig niyang paslangin dahil lamang sa adhikain na protektahan ang kahilingan ng Haring si Zed. Noon pa man, ayon sa mga kwento-kwento ng aming mga lahi, nagbago ang ugali nitong si Janelle nang mawala ang nag-iisang lalaking pinakamamahal niya. Dahil doon, lumayo ang kanyang loob sa kanyang mga kamag-anak at pamilya hanggang sa lamunin ang kadiliman ng kanyang puso't isipan. Ngunit, nang namatay ang Haring si Zed, nagbalik si Janelle. Labis siyang nasaktan nang nawala ang kanyang lolo at nangako siya na hanggat nabubuhay siya at ang kanyang angkan, gagawin niyang lahat upang muling buhayin ang Haring si Zed, upang tulungan siya na matagpuan ang kanyang nag-iisang sinisinta. Okay, awkward. Ayoko magsalita pero mukhang kilala ko kung sino may kasalanan pala nun. Naloko di amor pala si Janelle. Nako paring Zen, anong ginawa mo sa kanya? Bakit mo namang sinaktan ng labis-labis ang babaeng yun? Ayan tuloy, meron tayong problema ngayon at sakit sa ulo. Tagapagmanang kaapu-apuhan niya. Nako, magdasal ka na. Sigurado ako, hindi magiging madali ang labanang magaganap sa inyong dalawa. Lalong-lalo na kapag nalaman niya na ikaw yung hinahanap ng kanyang kalula-lulahan. Teka nga, paalis ka na, hindi pa namin nalalaman kung ano talaga ang pangalan mo. Baka naman pwede mong sabihin sa amin, paring Mahatan. Para naman sa susunod na nagkita tayo, hindi na paring Manong ang tawag namin sa iyo. Pasensya na pero sa aming angkan, sa aming uri ng mga mahatan, wala kaming katawagan. Walang partikular na ngalan kagaya ng sa mga tao. Kaya naman wala akong maibibigay sa inyo. Kasama sa kasunduan ng mga mahatan at ng mga taga-kulto ang hindi pagpasok at pagtapak sa kani-kaniyang teritoryo. Ito ay selyado ng isang makapangyarihang sumpa na kapag nilabag ng sinuman sa magkabilang panig ay magdudulot ng kamatayan sa buong angkan. Kaya naman gustuhin ko man ang samahan kayo. Ngunit hanggang sa pagtulong lamang sa pagsasanay ang magagawa ko. Mula dito, tanging si Bellatrix na lamang ang kasama nyo. Subalit huwag kayong mag-alala dahil alam niya kung paanong makapasok sa teritoryo ng tribo. Bueno, ayoko nang magtagal pa dito. Masyadong mahaba na ang inilagi ko sa inyong piling. Sapat na ang mga itinuro ko sa inyo upang magawa niyong tapatan ang kapangyarihan ng mga kampon ng tribo. Ang kulto na naglalayong buhayin ng Haring si Zed. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon ang pangkat nitong si Zen upang formal na pasalamatan ang Mahatan na tinatawag nilang paring Manong. Dahil nga sa walang katawagan o walang partikular na pangalan ng isang Mahatan, kaya naman binansagan na lamang nitong si Kulas. Subalit, bago pa man silang magkausap ng maayos, matapos ang napakaraming araw, linggo at buwan ng pagsasanay, ni hindi man lamang silang nakapagpasalamat. Maging si Zen, kahit pang subukan ang tukuyin ang kanyang kinaroroonan, ay hindi nang naramdaman pa nito. Sayang, hindi man lang tayo nagpasalamat kay paring Manong. At saka, hindi natin na itanong kung paano gagamitin itong mga ibinigay sa atin na parang mga candy-candy. Paring Zen, ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Bakit mo bang naitanong? Paano?
kaapu-apuan pala ng ex mo yung pupuntahan natin kakalabanin. What if? What if kumapit na naman sa'yo na parang tuko yun? Tapos sabihin hindi na siyang hiwalay sa'yo. Parang kagaya nitong si Belat. Pakakasalan ka sa lahat ng simbahan. Nako. Feeling ko may mag-aaway-away na naman. Pero malabong mangyari yun. Taliwas ang kanilang layunin sa layunin natin. Ang gusto natin kapayapaan. Bibigyan natin ng world peace si Haring Zed. Pero sila naman nakahimlay na nga. Aabalahin pa para lang mabuhay yung mga nilalang na nakalaban niya. Hindi ko pang labis na maunawaan ang tungkol sa mga sinasabi nyo. Ang ugnayan nyo sa babaeng namumuno sa kulto. Ngunit ano pa man ito, kailangang hindi kayong magpaapekto. Kailangang ituon nyo sa isipan nyo kung ano ang pakay natin dito. Kailangan nating makalabas sa lalong madaling panahon. At gustuhin man natin sa hindi, kailangan nating kompletuhin ang kaganapang ito, ang ating misyon, upang makalabas tayo. Tama si Ninang. At huwag niyong kalimutan, may Volture sa itaas ng islang ito. May Volture na maaaring maging pinakamahigpit na kalaban natin. Sakali man na magtagumpay tayo sa pagkuha ng mutya ng tupong-tupong. Ngunit sana, hindi tayo humantong sa pagwasak sa isang pambihirang mutya kagaya ng tupong-tupong dahil maraming bagay ang maaaring magawa at magbago sa tulong nito. Pero malinaw naman yung sinabi ng Mahatan. Kailangan nating wasakin yun. Kaya lang, paano pa ang wawasakin ng isang mutya? Oo nga no. Kahit ang kagaya kong matalinong pantas, hindi ko pang nagawang makakita ng pagwasak talaga ng isang mutya. Sir Ed, alam mo ba kung paano sisirain ng isang mutya na kagaya ng mutya ng tupong-tupong? May ideya ka ba? Ikaw, Ninang, alam mo ba? Sa palagay ko ay may ideya ko kung paano gagawin ito. Ang mga mutya na may mataas na antas na potensyal ng kapangyarihan ay maaaring mawasak lamang gamit ang mas makapangyarihang mutya. Sa makatuwid, kung makapangyarihan ang may tangan ng mutya, maaari niyang itaas ang kapangyarihan at antas ng puwersa ng tinataglay niyang mutya upang pantayan o lampasan ang tinataglay ng tupong-tupong. Pero, mukhang mahirap lang sinasabi mo, Ninang. Tandaan mo kung ano ang tupong-tupong. Pinapantayan nito ang kapangyarihan at kalakasan ng isang mutya at ang may tangan nito. Oh, ibig sabihin, kapag nilakasan ni Paring Zen ang kapangyarihan niya na pinapadaloy sa isang mutya, hindi ba, ganun lang din naman ang gagawin ng tupong-tupong. Mas tataasan niya pa ang kapangyarihan niya. Ibig sabihin, hindi ito mawawasak sa ganung kaparaanan. Wala na ba ibang paraan? May punto ka. May eksepsyon, lalong-lalo na kung ang mutya ng tupong-tupong ang ating pinag-uusapan dito. Dahil unang-una na, ang mutyang ito ay isang abnormal na mutya na direktang nagmula sa puso ng isang maalamat na nilalang. Sir Ed. Ay, ibang mga titig mo, Ninang, kay Sir Ed. Ang lagkit. Kulas, maaari bang tumino ka na muna at huwag mo nang tinutokso ng ganyan itong sininang? Maliban sa mga sinabi niya tungkol sa pagtataas ng antas ng kapangyarihan ng isang mutya upang mawasak nito ang iba pang mutya, may isa pang kaparaanan. Oh, ano kaparaanan niyo, Sir Ed? Bakit ang tagal mo namang sabihin ito? Ano ba kasing maaari natin gawin upang mawasak ito? Alam mo naman, hindi naman itong pwedeng hawakan ng Mahatan. At saka sabi naman ni Paring Manong, wala silang interes sa mga gantong uri ng mga bagay. Oo, alam ko yun. Ngunit tandaan nyo, oras na makamtan nyo ang mutya ng tupong-tupong, oras na mapasa kamay natin ito, lalo lamang maguramentado ang mga nagnanais na makuha ito. Ang kaparaanan upang mawasak ito nang hindi nang ginagamit pa ang kapangyarihan ng ibang mutya ay ang wasakin at kalabanin mismo
ang pinagmulan ng mutya. Parang sinabi mo na rin na buhayin natin itong si paring Haring Zed para kalabanan nitong si paring Zen upang mawasak ang mutya. Naririnig mo ba yun, Sir Ed? Maglalaban yung mag-utol? Parang imposibleng mangyari yun. At saka, parang mahihirapan si paring Zen doon. Kuya niya yung lalabanan niya. Nagkakamali kayo. Hindi kinakailangang gisingin at pukawin ang Haring si Zed upang magawa ito. Naalalaman ko ang kaparaanan kung paanong tatawagin ng espiritu sa isang mutya. Kapag nangyari yon, ang unang makakaharap nito ay ituturing niyang kalaban. Sa ganoong kaparaanan, kapag nagawang makalaban ni Zen at matalo ang espiritong gabay sa loob ng mutyang iyon, mababasag ang hiyas at lalaya ang kapangyarihang mula dito. Ipaliwanag mo kasi ng maayos. Akala ko bawal niyang gisingin yung hari. Gigisingin mo naman. Sa kanilang pagpapatuloy, sa paggagabay nitong si Bellatrix, ang ruta nila ngayon ay patungo sa kuta ng tribo o ng kulto. Matapos ang ilang buwan ng kanilang pagsasanay, ayon nga sa mahatan, ay nakahanda na sila upang suungin ang pakikipaglaban sa mga taga-kulto. Ngunit walang ideya itong si Zen kung ano ang mga sinasabi nitong si Legolas. Hindi niyang nakikilala itong si Janelle at wala siyang alaala nito. Kaya naman kahit anong sabihin ni Legolas, wala siyang nararamdamang emosyon, walang sentimiento. Alam niyang hindi siyang mahihirapang kaharapin ang babae dahil wala naman siyang alaala tungkol dito. Alaala tungkol sa pinagmulan nito. Kung tunay nga, kung totoo na maaaring reinkarnasyon ni Janelle ang babaeng humabol sa kanya, mas nasasabik itong si Zen upang masubukan ang kanyang kapangyarihan at ang mga nagawa niyang pagsasanay, bunga ng kanyang paghihirap sa isang matinding labanan. At batid niya, ang babaeng iyon ang magbibigay nito sa kanya. Zen, alam ko kung ano ang binabalak mo. Kilala ko ang gawi ng katulad mo. Nasasabi kang makaharap ang babae at masubukan ang kapangyarihan mo. Ngunit hinay-hinay lamang. Huwag kang magpapadalos-dalos dahil sa nakatitiyak ako. Pinaghandaan din tayo ng mga kultong iyan. Ikaw na rin ang nagsabi, nakita ka ng babae. Nalaman ng babae ang iyong presensya. Kaya naman nakatitiyak ako. Sa maraming buwang lumipas, naghahanda ang mga yan sa ating pagsugod. Kaya sana, maging maayos ang ating misyon at matapos ito nang hindi tayong napapahamak. Ano ka ba, Fred? Huwag ka mag-alala. Ako na to. Isa pa, susubukan ko lang naman na magamit yung mga kakayahan at mga nadiskubre kong estilo sa pagsasanay ko. Sa tingin ko naman hindi namang masama siguro na masubukan ito, lalong-lalo sa mga kalaban. Kung tunay nga na ibig ng kultong ito at ng babaeng iyon na muling ibangon at buhayin ang Haring si Zed, kailangan natin gawin ang lahat upang mapigilan sila. Kahit pang ang kaharapin ko ang isang babae, hindi ako magdadalawang isip. Buhay ng buong mundo at lahat ng naninirahan dito ang nakasalalay sa atin. Ito na yung pinakahihintay ko. Ang sandali kung saan masasabi ko na nagawa kong iligtas ang sangkatauhan. Nako! Ayan na naman. Kahit sa ang panahon mukhang pare-pareho talaga itong si paring Zen. Nanggigigil sa pakikipaglaban. Kita mo, tantalizing na naman yung mga mata niya. Habang seryoso yung mga sinasabi niya. At gusto niyang ipakita sa atin na pagmamalasakit lamang sa mundo ang gusto niyang mangyari. Pero ibang-iba yung pagmumukha niya. Parang naglalaway na pitbull. Parang gustong-gusto nang makipaglaban. Teka nga, bakit parang sunod ka ng sunod sa amin, Manong? Hindi ba sabi mo gusto mo nang umalis dito sa lupaing ito? Bakit hanggang ngayon kasama ka namin? Loko ka ba? Ginawa niyo akong kusinero.
Isa pa, paano kung aalis dito? Kayo ang kaparaanan upang makalaya dito. Narinig ko yung mga sinabi ng mahatan na yon. Tanging kayo ang magiging dahilan ng paglaya mula dito sa Arden. O, saan yung gustong pumunta? Gusto ko nang umuwi sa amin. Namimiss ko na yung nobya ko. Namimiss ko na yung nanay-tatay ko. Kaya naman, gagawin ko ang lahat upang hindi mahiwalay sa inyo. Kaya wag mo na akong pansinin pa dito. Isa pa tandaan mo, hindi ka pang bayad sa lahat ng mga manok na kinuha mo sa akin. O siya. Dahil nga sa magaling ka namang magluto, ayos lang pero pakiusap. Wag na wag kang magpapabaya dahil kahit nang hindi ka naming lubusang kilala, abay, parte ka pa rin ng grupong ito at kapag napahama ka malulungkot kami. Grabe naman kayo. Natatouch naman ako dyan sa sinasabi nyo. Piling ko tuloy Mahal nyo na ako. Grabe ka naman, pinag-iingat ka lang namin. Hoy, ambisyoso. At saka, bakit kapag sinasabi mo yung feeling mo, mahal ka namin, bakit nakatingin ka dito kay Bibibing? Ayusin mo, tulsukin ko yung mga mata mo, makita mo. Kukunin ko yan na parang mga mata ng isda na hinihigop-higop. Yari yan sa akin kapag tumingin pa yan kay Bibibing. Ito naman. Hindi naman sa tinitingnan ko. Ayang si Bellatrix. Tsaka pasensya na kayo. Hindi ko talagang maunawaan. Dati takot na takot ako sa kanya pero ngayon, parang hindi kong maiwas ang mga mata ko. Ang ganda ng mukha niya. Bilat, narinig mo yun? Oo, narinig ko. At wala akong pakialam. Kaya wag mo nang ipilit pa yan. Ikaw ang aasawahin ko. Ano man ang mangyari, magsasama tayo at ikakasal tayo. Kaya wag mo nang ipilit na ipagtulakan ako sa ibang lalaki. Dahil nakapako na ang atensyon ko sa'yo. Nakapagpasya na ako. Walang ibang lalaki ang pakakasalan ko. Hihirit ka pa kasi. Ayan tuloy, nabanatan ka na naman ni Bellatrix. Sana all. Ang gwapo mo, Chong. Ikaw nang nililigawan ng babae. Ang galing talaga ng lahi natin. Bakit? Magkamag-anak ba tayo pa rin, Kulas? Oh, patola. Hindi mo bang nakikita? Manghabulin tayo ng checks. Ako, ikaw, si Paring Zen, si Paring Fred. O, di ba? Teka nga. Sir Ed, no hard feelings hindi ka pa namang parte ng aming mga pagkakaibigan nung araw kaya hindi ka pang pasok doon. Isa pa, kung ako sa'yo, patulan mo na kasi yung ginagawa kong rejob. Alam mo, babata ka ng maraming taon. Magiging heartthrob ka. Kagaya namin. Ano, kunin mo na. Itong sininang ayaw kunin yung sa boses Kapag ginawa nyo yun, parang match made in heaven na kayo. Parang itinadhanan na kayo sa isa't isa. O, matanda ka. Gurang ka. Ano ba yan? Basta, etong si Sir Ed, mukhang matanda dahil si stress. Ikaw naman, gurang. Ano ba yan? Ang pasmado naman ng bibig ko. Ano bang gusto mong sabihin ko, Las? Na matanda na ako. Hoy, para sa impormasyon mo, kaya kong pabatain ang aking edad ng maraming ulit upang pabagalin ang aking pagtanda. Baka nga kapag ginawa ko yon, magmukha pa kitang tito. Parang tito ka pala, Kulas, pag ginawa yun ni Nenangs. Sige nga, Nenangs, sample. Mana sa dito. Teka nga, Ninang. Maiba ko. Ikaw ba? Sa tanang buhay mo, hindi ka pang nainlab? Ngayon pa lang kay Sir Ed? Oh, hindi naman sa ganon. Dahil noong araw, nagkaroon na din ako ng... Huli ka, Balbon! Huli pero di kulong. Narinig mo yun, Sir Ed? Aminado siya na inlab siya sa'yo. Nahuli ang isda sa sarili niyang bibig. Aba, magkikwento ka pa ng nakaraan mo at ikukumpara mo pa tong si Sir Ed. Hay, lintik kang lalaki ka. Naisan mo ko doon. Halika nga dito nang mapalo ng baston. Halika dito. Teka lang. Tingnan mo sa unahan, no? Ano yung isang yun? Ano yung nakatayong yun? Kitang-kita yung tiyan nagtatago sa puno. Oy, ikaw, huwag kang magtago dyan sa puno. Umbok yung tiyan mo Nag-effort ka pang magtago. Magaling kayo at nagawa niyong makita kaagad ang aking pagtatago at pagkukubli gamit ang aking mataas na antas ng karunungan. What? Anong mataas na antas ng karunungan? Malayo pa lang kami. Kita namin yung mga bilbil mo Tapos sasabihin mo mataas na antas ng karunungan ng pagtatago.
Lokohin mo nilang mong panot. Hindi kayo maaaring pumasok dito. Ang hangganan ng teritoryo ng mga mahatan na hanggang dyan lamang. Kapag sinubukan nyo at pumersa kayo, mapipilitan ako na tapusin kayong lahat. Kabilin-bilinan ang ng aming pinuno. Sino mang nagmula sa lupain ng mahatan ay kalaban ng aming tribo. Sa makatuwid, lahat kayo ay kalaban. Alam mo, ayokong pinagbabantaan ako lalo na ng tabatsoy na kagaya mo. Eh di subukan natin. Tingnan natin kung kaya mo kaming harangan. Isa pa, asan ang titulo mo ng lupang ito para sabihin na teritoryo to ng mga nasa tribo nyo? Iharap mo nga sa amin yung babaeng pinuno nyo. Nang sa gayon magkaalaman na kami. Hindi mo bang alam? Kilala ko ang lola niya, si Janelle. Isusumbong ko siya. Puro siyang kalokohan ha. Huwag kayong masyadong magmadali dahil iyon talaga ang pakay ko. Ang ipakita sa inyo ang lahat ng aking kapangyarihan. Hindi nyo bang nalalaman? Isa ako sa pinakamalakas at pinagkakatiwalaan ng aming pinuno, ang dalagang si Mabis. What? Dalagang panis? Ang pangit naman ang pangalan ng pinuno nyo. Ang layo sa Janela. Panis? Mukhang kagaya ng ugali niya. Inaamag na. Well. My friends, hayaan niyong ako ang humarap sa isang ito. Nang sa gayon mabigyan ko ng leksyon ng tabatsoy na to. Mainit ang dugo ko sa malalaki ang tiyan Piling ko, inubos niya lahat ng mga pagkain sa kagubatang ito. Kaya pala wala tayong makitang manok ni isa. At bakit hindi? Pag-aari namin ng teritoryong ito, ibig sabihin, lahat ng gumagala ditong hayop ay maaari kong lamunin. Kung yung manok ang tinutukoy mo, pasensya ka na. Nakain ko na yung kahuli-hulihan sa parteng ito ng kagubatan. Magsasalita pa sana itong si Kulas, subalit bigla na lamang nagbago ang kapaligiran nila. Tila bang nagdikit-dikit ang mga kapunuan at tila bang naging isang makapal na pader na humaharang sa kanilang kapaligiran. Tila bang naging isang silid ito kung saan makikitang nakaupo itong lalaking mataba sa isang upuang napakataas na yari sa bato at mga ugat. Wow! Ang galing Instant, biglang nandito na tayo. Huwag mong sabihin na ito ang dome mo. Kung gayon, pamilyar pala kayo sa mga dome. Ngunit di bali na. Kahit namang alam nyo kung ano ito, hindi rin kayong makakalabas. Ito na ang magiging libingan nyo. Well, I hate to disappoint you. Pero, hindi pang pinapanganak ang nilalang natatapos sa amin. Kaya hani ka dito. Puputulang kita ng bilbil. Tatabasin natin yan para ipakain sa mga manok na narito. Nagulat na lamang ang lalaki. Nang sa isang iglap ay naging anyo ng gintong diablo itong si Kulas. Ngunit wala siyang taglay na anumang sandata. Kapansin-pansin na tila bang mas numipis ang kanyang baluti kumpara sa dati. At makikita ang pakpak na purong ginto na nasa kanyang likuran kasabay ng isang malaking buntot. Paring Kulas, ang halimaw naman dyan. Baka naman gusto mong ibaba-baba yung etsura mo, nangingibabaw ka sa lahat. Pasensya na. Ito ang unang anyo ng aking pagkadyablo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang perpektong anyo ni Boy Kulas. Ang golden diablo ng mga pantas. Tingnan natin kung makakatawa ka pa. Haring Tabatsoy, aalis ka dyan sa trono mo. Masama ito. Mukhang hindi lamang antingero ang isang ito. Tila yata napasubo ako. Dapat ay hindi ko silang hinamon. Dapat hindi na akong pumayag pa na iwan nila ako dito. Kailangan ko makaisip ng paraan. Kailangan makatakas. Hindi ko kakayanin ng isang yan. Baliw. Baliw ang mga kasamahan ko para sabihin na kayang-kaya kong pabagsakin ng mga antingero na ito. Leche sila. Hoy, sinong kinakausap mo dyan?
Nag-iintay ako dito. Ano? Uumpisahan ba natin to o uumpisahan ko to? Teka lang. Huwag kang masyadong magmadali. Dahil sa binibigyan pa kita ng pagkakataon para makapag-isip. Yaman din lamang na busog ako at nararamdaman kong mabait ako. Pakiramdam ko ay gusto ko kayong hayaan na pumasok dito at subukang hamunin ang mga malalakas na kasamahan ko. Wala ako sa kondisyon upang kalabanin kayo sa pagkakataong ito. Masamang makipaglaban ang busog. Siguro naman ay alam niyo yan. Naniniwala ka din doon? Alam mo, sabi ng tatay ko, ganyan talaga daw. Kapag bagong kain ka, huwag na huwag kang kikilos. Kung pwede nga matulog ka eh. Kasi nga, magkakasakit ka daw sa tiyan. Alam mo, gusto kita. Pareho tayo ng paniniwala. Well. Kung gusto mo lang naman kaming padaanin dito nang hindi na tayo nagkakasakitan pa ng katawan dahil alam kong matatalo ka lang din naman at siguro natakot ka na din sa akin, tinatanggap ko yan. Saan ba yung kuta nung babaeng yun? Yung panis na yun? Mavis. Ang kanyang pangalan ay Mavis. Ang aming pinuno. Isang mataas na uri ng orakulo. Naging orakulo na yon? Well, Tingnan lang natin. Ituturo ko kayo sa daanan kung saan naroon ang tatlong magkakapatid. Tingnan natin kung magagawa niyong lumusot pa sa kanila. Hindi ako ibang para kalabanin kayo at magpakamatay dito. Dito, ang daanang yan ay direktang nag-uugnay sa aming pangunahing kuta. Ngunit hindi ko masasabing naroroon ang aming pinunong si Mavis. Posible, maring naroroon siya, ngunit madalas hindi siya matatagpuan doon. Hala sige, dumaan na kayo. At huwag niyo nang antayin pang magbago ang isipan ko. Hanep ka pa rin, Kulas. Ayos yun ah. Kahit mga kalaban nagiging tropa peps mo. ang sabihin mo, takot lang siyang makipaglaban. Natuwag nung makita yung pagiging golden boy ko, no? Sayang, hindi man lamang nasubukan yung bago kong kakayaan at kalakasan. Ay, Huwag kang mag-alala. Nakakatiyak naman ako. Hindi basta-basta nga hayaan tayo ng tagapagbantay ng kanilang hangganan na makadaan ng walang kapalit. Sigurado ako, kung naduwag man siya, itinuro niya tayo sa daanang maaring may makalaban tayong malalakas. Kaya naman huwag kang manghinayang, Kulas, dahil masusubukan mo pa rin ang kapangyarihan mo sa oras na lumantad sila. Aking giliw ng mga kahaswang, dito muna nating pansamantalang tatapusin ang ating kwento at bago magtapos ang lahat, batiin muna natin ng happy birthday ang may bahay ng ating idol na si Sir Alvin Abila. Personal na hiniling sa atin ng kanyang mister na si Sir Alvin. Ang batiin po natin si Jasmine Abila ng happy birthday. More birthdays to come mo. At Sir Alvin, paano ba yan? Malayo ako dyan. Pa-deliver mo na lang dito yung handa. Baka naman may Shanghai dyan, tsaka adobo. Bukod pa doon ay belated happy birthday na rin po pala at hindi pa natin nabati si Tin De Los Santos. Happy birthday or belated happy birthday sa'yo. Si Menard Lagura at saka si Sir Jojo Ledesma. Happy birthday sa inyong lahat. At maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga kwento. Naroon na nga at nagawa na nilang matapos ang 3 buwan ng pagsasanay sa ilalim ng gabay ng isang mahatan na hindi nagpakilala. Ngunit, sapat na ba ito upang magawa nilang kalabanin at pantayan ang kalakasan ng mga taga-kulto? Lalong-lalo na at nalaman natin, magkaugnay pala o related pala itong si Bellatrix at ang pinuno ng mga kulto na si Mavis. Dahil lumalabas, descendant sila ng magkapatid na Valeriana at Janelle. Nakakalungkot lang isipin na parang nag-iba yung landas nilang dalawa o nagkahiwalay sila ng landas. Yung isa na natiling sinusunod ang bilin at kagustuhan ng Haring si Zed at yung isa naman nagkaroon ng dark side dahil na rin sa naloko de amor, sabi ni Nicolas. Pero
Ano kaya magiging kaganapan at labanan sa pagitan nila? At magkakaharap ba o magkakalaban itong si Zen at si Mavis? Sa tingin nyo, ano kaya posibleng ganap sa kanilang paghaharap? Patuloy po natin suportahan ang ating mga storya at huwag kaligtaan ang pag-iwan ng like at comment sa kwento na ito. Gayon din kung hindi ka pang nakasubscribe at nakaabot ka na sa video na ito, ay mag-subscribe ka na rin po. Piliin natin ang all sa notification bell icon upang manatili kayong updated sa ating mga kwento sa araw-araw. Yun lamang po at sana inaibigan nyo ito. Thumbs up para sa mga nagustuhan ng episode na ito at komento para sa inyong mga haka-haka, theory para sa mga susunod pang kaganapan sa ating kwento. Muli po, ito ang inyong narrator na si Sir Mar ng Proyekto Aswang.